guys, update lang tayo. Ayan, papunta na kami sa Bicol kami ngayon, Tapang. And meron kami isang AFP truck, KM36 ba tawag dito? Basta may sinabi si Kuya. And yun, katapos lang namin kumain at nalagay na namin lahat ng gamit namin. Then right after that, go na tayo. Okay, see you guys! Hi there guys, welcome back. Update lang, andito kami ngayon sa Lucena, sa Solcom naman ngayon. Grabe, dito sa loob ng Solcom, ang laki guys. Dito meron silang, alam niyo yung parang lahat may sarili na silang, ayan sa likod ko, gasoline station. May sarili silang petrol, may sarili silang hospital dito, may sarili silang school dito, parang sa Nolcom din. So ito naman Solcom, south part naman to ng kampo nila, and napakalaki. Ayan, so andun pa yung truck namin, nagkakarga kasi sila ng gas dito para pagbalik nila. So dito sa Lucena yung Solcom, yung Nolcom naman sa may Tarlac. So mamaya guys, update ulit tayo. Bye, pag nandun na kami sa Bicol at marami pa kaming stopover. See you later. Hey there guys, welcome back, and update lang tayo. Nandito na tayo ngayon sa Ginobatan, Bicol, na party yung kanilang munisipyo. Yan, ang ganda, ang lakas makabigan ng itsura, di ba? Ayan pa sa likod natin. And nakita nyo ba guys, ayun na yung uso ng Taal. So this is our second time to be here after almost 11 to 12 hours na biyahe natin, and we're here na sa Ginobatan. Nakakatawa. Ayan yung Taal sa likod ko, and kami may mga side trip tayo, pero magkakaroon muna tayo ng courtesy call with the mayor. So mamaya with atin si mayor, with United Heads, and then mamaya tayo breakfast, and then mamimigay na tayo ng mga relief goods. So at nabayaran nyo guys, see you later, bye! Hi Mayon! Hi there guys! Welcome back, and medyo tour lang tayo ng konti. Dito tayo sa ito yung parang meron doon maliit na circular fountain sa pinunta ko kanina. Ngayon dito tayo sa main playground. Yun yung playground nila dito sa Ginobatan. Siguro para siyang plaza kasi malapit siya sa may munisipyo eh. Ayan, yung playground nila, may mga siso, may mga slides sila dyan, and then makikita natin yan sa likod natin, parang ano siya, may stage pa, siguro may mga events na pinagaganapan dyan sa likod na yan. Ayan, so talagang parang ano rin siya, events place, park. Ayun guys, parang ganda ng church nila doon. Ayun yung church, ganda. So sa part na yon, church sa likod. Si mamaya lapitan natin yan. And syempre, yung pinaka-highlights, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung Mayon. So hindi siya nahiya kasi kanina pagpunta pa lang namin dito, maulan, sobrang ulan niya, pero thank goodness wala na yung ulan, tsaka yung makapal na ulang na tumatakip sa kanya. So although mahirap yung daan kasi sobrang tagtag, still nakita na namin si Magayon. Hey Magayon, see you later guys, and let's wait more pagpunta natin sa kanya ng malapitan. Bye!
Hey! Welcome back guys, and ito yung ating first stop sa Marshall or Ranyola Memorial School. Ito isa sa mga evacuation center together with Albert. Bert! Hi Bert! And the rest of the gang. Kasama natin yan. Sina Debs, at saka sina Ruth, saka sina Sir sa likod. So, dito na yung iba, nakapila na sila sa loob ng ating parang dito sir. Yan, sina Sir Albion. And naka-ready na yung mga natin. Yung mga recipients natin. And maganda kasi nakaano sila, nakapila talaga sila at may nagpapamigay na rin ng ibang mga relief goods at mga damit. So most likely mas madali tayo mamigay guys. Yeah! Bakit? guys! Welcome back! Mission accomplished tayo sa part 1. Tapos na tayo sa unang elementary school na pinagpuntahan natin. Diyan lang siya sa kabila. At ito naman yung sunod natin is yung Travesa. Mabaka Travesa Elementary School. So dalawang barangay ito guys. And ito yung second part
ng ating pupuntahan dito sa lugar ng Bicol, Tabang. So maganda rin kasi organize sila. Yan ang maganda kapag naka-organize yung bawat bawat mga evacuation center, mas maayos, and yung sistema ng pagbibigay mas mabilis. So sa unang part namin 30 minutes lang ata kami namigay, so dito mas mabilis na. Pero guys, tingnan nyo yung casualty rito, grabe, dami ding nasira yan. So ito na sinasir, wala natin sinasir, and pwede na kami magbaba ulit ng mga relief goods natin. So, tignan namin magkaroon ng setup dito sa lugar na to. Okay, see you guys. We're all ready. Bye. Bro, thank you bro. Mga bata, kiddos, bye-bye. Bye-bye. See you. Part 3.
nandito tayo ngayon sa isang community. Kasama sina Sir sa likod. And papansin nyo guys, etong dike na to, yan yung man-made na yan. Umabot dyan yung tubig, tapos ayan yung lahar. And yung ibang mga bahay na tapunan ng lahar, grabe. Ay mga punong yan, tsaka mga bakod na yan. Taas yun, tapos yung bahay na yun, halos kalahati na. Wala. Yan, at marami pa. Tapos pupunta kami doon sa komunidad na as in talagang na wash out yung bahay nila ng lahat. Kita nyo yung mga itim na yan guys. Sobrang itim. Saan galing yan dun sa ngayon. Tingnan natin sila mamaya. Saan, sir? Doon, sa kabila na yun. Doon. Ilan namatay doon? Tatlo. Tatlo, tapos dalawa dito. Yung isa doon, hindi pa nakuha hanggang ngayon. Eh, hanggang ngayon, nandun pa rin Hindi, okay na. Hindi makita kung nasaan. Hindi na makita. Grabe, no? Eh, paano saan kayo naglikasan, sir, nung tumaas yung ano? Kami, yung anak namin, pinaalis namin. Kami ng mga lalaki na tira dyan. Tapos bumubong lang kayo? Oo, diktuak mo kami sa punta ron. Hindi naman ragasa? Hindi naman. Unti-unti dito lang, malakas. Yung dito lang. Grabe, no? Kaya natabunan yung mga bahay dyan. Ito. Ang dami. Hindi na rin siguro nakalikas din, eh. Hindi na sila. Mabuti ang umaga na yun, eh. Umaga na nangyari. Oo, mga alas 7. Mahirap paggabi. Yung gabi, mas lalong marami. Ano yung magdamag tayong ulan? Oo. Ano ba to, Rolly o yung kay Ulysses? Yung Rolly. Yung Rolly ang sobra. Rolly. Yun, may isang matay sa Maygay. Sa may nyug na yan. Yan o, yan. Nahiwa kapag lalawa yung katawan eh. Saan? Yung nyug na yun sa may mangga. Ito to, part na to. Yan, nakuha yung... Hiwa? Ano ba yan? Napuputol na yung katawan niya. Napuputol ng alambre. Ay, ganon. And so, guys, ang dami palang kamatay dito. Yun sa may puno ng mangga. Ano yun sa likod na yun. Ayan, yung puno ng mangga na yan. May lola dyan namatay. Tapos ito, dito sa mga natabunan na yan. Ng mga batong malalaki galing sa Mount Mayon. May 5 bahay dyan, guys. Lahat na wash out. Tingnan nyo naman yung itsura ng bahay dito. Bubong na lang. Kaya na lang, guys. Bubong na lang siya. So, parang nakakaano talaga, guys. Halos wala nang natira. Puro bubong na. Ngayon binubungkal nila yon para tanggalin yung mga natitira mga bato kasi may isang pamilya doon na natabunan mag-iina, tas yung asawa at ina ngayon na kung saan. At nakakalungkot talaga kasi maraming ang laki ng casualties dito sa bagyong Rolly pa lang to. And sorry pa tayo, di naman tayo mamimigay ng relief good sa kanila. So guys, see you later. Carry lang yung anong level yan? 5. Ito level 3 ube. Kuya naman, ito lang. Ube flavor. Ano yan natin? Ito na? Ano yung laman? Saktuhan lang. Yung level 5 strawberry flavor. Ito kada level may flavor. Itong level 3 sili. Level 3 siya. Ube flavor. Pero okay naman. Ay, ano pa ganda? Hello there guys, welcome back. And ito na itsura ngayon ng Cagsawar winds after Typhoon Rolly. Tingnan nyo, grabe, natabunan na. Ito yung part na kung saan nag-picture kami ng mga pinsan ko tsaka tita ko. Pero lahat natabunan na, pati meron doon Cagsawar winds na lettering sa part na yon. Tapos doon sa may likod na yon, ayun sa may bubong na yun, dyan kami kumain. Pero ngayon natabunan na rin, so medyo mataas din yung
lahat na napunta rito. So hopefully hindi na ito maulit-ulit. Kasi halos parang wala nang titira sa kali. Marami ding hanap buhay na nawala. So yun lang guys. So kung mapunta kayo rito sa ngayon, it's really devastating, but still there's always a hope. Again, this is Teacher Dat. Do not forget to like, share, and subscribe. Bye.